Makinig at mamangha at metoto na kay Kuya Jiho sa short history ng barangay. Ikaw baka may request ka sa barangay nyo, baka may kwentuhan na rin natin ang solusyon yan. Mag-like ka lang, follow and share. Salamat. Noong 1977, mayroong artikulong ito mula sa The Light, ang opisyal na organ ng mag-aaral noon ng Lopez Provincial High School, ngayon ay Lopez National Comprehensive High School Pinamagatang, Villahermosa, a pilot barangay. Ang ilang datos sa blog na ito ay nagmula sa artikulong yon, ang iba ay mula sa historical data ng Lopez, Quezon noong 1952. Ang Villahermosa, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang magandang barangay. Ang Villa sa Espanyol ay nangangahulugang nayon, habang ang Hermosa ay nangangahulugang maganda. Noong unang panahon, noong panahon ng Kastila, tinawag itong tambo, isang uri ng ligaw na damo na nabubuhay sa mga basang lugar o lawa. Ayon sa mga matatanda, ang tambo ay dating sagana sa lugar na iyon. Isa itong malawak na lupain, ang tambuli, ang sungay ng kalabaw na ginamit sa pagtawag ng mga tao para sa isang pulong, ay hindi maririnig mula sa dulo, kaya itinuring na nararapat na hatiin ang lugar sa tatlo. Ang Aylayang Tambo ay naging barangay. Rosario, ibabang tambo ay naging Villahermosa, at kabilang tambo ay naging San Antonio. Ang Villahermosa ay napakagandang lugar na may tanawin at mga hilera ng mga luntiang bukid. Malapit ito sa poblasyon, at mapupuntahan ng land transport. Si Jovito Arela ang unang namuna sa barangay Villahermosa. Ang pagsasaka at paggawa ng kopra ay mga pangunahing industriya. Noong dekada 2070, ang mga tao ay nakikibahagi sa pagtataguyod ng cottage industry, green revolution, project compassion, at nutrisyon. Ang lugar ay binanggit bilang ang pinakamahusay sa kapaligiran sanitasyon. Isang natatanging karangalan sa mga mamamayan ng pilot barangay na ito ang mabisita ng mga kinatawan mula sa mga dayuhang bansa, higit na isang ahensya ng United Nations bilang Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, ESCAP, na nagsagawa ng study tour para maunawaan. Kilusang barangay, si Gilcerio Caparros ay binanggit bilang Farmer of the Year sa kanyang industriya at masaganang ani. Fast forward to 2013, Villahermosa ang destinasyon ng kinabukasan. Bukod sa daycare center at Villahermosa Elementary School, ito ay tahanan ng Quezon Provincial Training Center, TESDA, at ng Technological University of the Philippines Lopez Municipal Institute of Technology Consortium. Ito ay may isang Catholic chapel at isang iglesia ni Cristo Church. Dito sa baryong ito pinaplanong inipat ng Arela Suguaitan Museum ang mga may-ari nito na sina Mr. at Mrs. Guillermo Marieta Suguaitan. Mayroong 2,129 na residente sa barangay na ito. May junk shop, warehouse, retail store, mamimili ng kopra, fundraiser, hollow block maker, at videoke rental. Mabibili sa barangay na ito ang iba't ibang uri ng halaman. May maliit na talon na tinatawag na busay. Ang ilog nito ay may hito, dalag, gurami, at hipon. Noong unang panahon, ang mga sariwang tubig na isda ay hinuhuli sa pamamagitan ng salakap, binabantayan pa rin ng Block Rosary. Ang Mayflower Festival ay ipinagdiriwang tuwing ika-20 ng Mayo habang ang pista ng barangay ay ika-5 ng Abril. Bukas, isa na namang barangay ang itatampok sa vlog na ito. Ang pagkilala sa lugar ay magpapaunawa sa sitwasyon sa ating bayan. Makatutulong ito sa pagpaplano para sa mga pag-unlad sa hinaharap. Salamat sa pakikinig. Makinig at mamangha at metoto